Tahimik at mahiyain si Riano. Laging nakamasid sa paligid ng ampunan, na parang hangin na dumadaan sa bawat silid at pasilyo. Hindi siya palaging napapansin ng mga kasama sa ampunan at mas gusto niyang manatiling tago sa gilid. Ngunit may isang batang laging nakakaakit ng kanyang pansin. Walang iba kundi si Ada. Ngunit ngayon, sa ilalim ng matandang puno sa may likod ng ampunan, nakaupo si Ada. Nakayuko at umiiyak na naman. "Riano!" tawag nito sa kanya. Napakamot sa ulo si Riano. "Bakit ka na naman umiiyak? Hindi ba sabi ko wag ka nang iiyak? Kasi ang pangit mo kapag umiiyak ka." Ngunit mas lalo lang lumuha si Ada. "Inaaway nila ako. Sabi nila, Ada, bungi." Tiningnan ni Riano si Ada. "Normal lang naman ang mabungi. Hayaan mo na yung ibang bata dyan. Siguro inggit lang sila sa'yo kasi mas maganda ka sa kanila." Para kay Riano, ang 9 na taong gulang na si Ada ang pinakamagandang bata sa ampunan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya, pero ang puso niya ay parang pumipintig ng mabilis tuwing makikita niya si Ada. Lagi niya itong ipinagtatanggol. Ayaw na ayaw niya itong makitang umiiyak. "Talaga?" tanong ni Ada. "Maganda ako?" Talaga?" sagot ni Riano at pinunasan ang mga luha nito. "Kasi sa akin, ikaw ang prinsesa ng ampunan." Ngumiti si Ada kahit bahagya lang at pansamantalang napawi ang lungkot sa mukha nito. Subalit, bago pa man sila makapagpatuloy sa kanilang munting tahimik na sandali, dumating si Alessandra, na best friend ni Ada. May dala itong isang mangkok na puno ng rambutan. "Uy, may dala akong rambutan!" Masayang sigaw ni Alessandra. "Saan mo nakuha yan?" tanong ni Riano at natutuwang may papapakin silang prutas. Ngumiti si Alessandra ng mahinhin at bahagyang nahihiya. "Sa kusina, kumuha ako ng walang paalam." Tumawa si Riano. "Lagot ka na naman kay Auntie Lani." Kumuha si Riano ng isa at pinagbalat si Ada. "Halika, kakain tayo ng rambutan. Kalimutan mo ng mga nangyari." "Ipagbalat mo rin ako, Riano," hiling ni Alessandra. Ginawa niya naman yon pagkatapos at binigay dito. Napangiti si Alessandra at kumain na rin. Kumain silang 3 magkakaibigan ng mga rambutan na kinuha ng walang paalam. Habang kumakain, napansin ni Riano ang grupo ng mga batang nangaaway kay Ada sa kabilang bahagi ng bakuran. Hindi niya na matiis ang nararamdaman niya para sa kanyang prinsesa. Tumayo siya, pinilit palakasin ang kanyang boses at nilapitan ang mga batang yon. "Uy, ano ba yan? Bakit niyo inaaway si Ada?" Galit na tanong ni Riano. Basta." Natigilan ang isa sa mga bata, takot sa kakaibang tapang ni Riano. "Basta? Ang basta-basta? Alam niyo ba kung sinong pinag-uusapan niyo? Siya ang prinsesa ng ampunan. Prinsesa ko yung si Ada. At kung may gumawa ng mali, lagot kayo sa akin. Naiintindihan niyo ba?" Pinandilatan niya ang mga ito ng mata. Hindi siya ang pinakamatanda sa bahay ampunan, pero talagang matangkad siya at malaking bata. Kaya parang marami rin talagang sumusunod sa kanya. Hindi naman siya masamang bata. Ayaw niya lang talagang inaaway si Ada ng kahit na sino. Huminga ng malalim si Riano at bumalik sa tabi ni Ada. "Ayos na, hindi ka na nila aawayin." Hinaplos niya ang ulo ni Ada. "Dapat matuto ka ng ipagtanggol ang sarili mo. Pero kapag hindi mo kaya, palagi mong isipin na nandito ako sa tabi mo. Ako palagi ang magtatanggol sa'yo." Ngumiti naman ito. "Salamat, Riano. Lagi mo akong pinagtatanggol." Lahat sila wala ng pamilya. Iniwan at pinabayaan na sila ng kanilang mga totoong magulang. Gayunpaman, para kay Riano, pamilya niya na si Ada. Gusto niyang palaging nasa tabi nito. Naging pamilya niya na rin naman para sa kanya. Pero sa bawat araw na lumilipas, hindi naman sila palaging nandoon.
Darating ang panahon na magkakahiwa-hiwalay sila. Nangyari yon nang gusto siyang ampunin ng mag-asawang pulis na hindi magkaroon ng anak. "Pwede po bang wag niyo na lang po akong ampunin?" tanong ni Riano sa mag-asawang Montefalco. Tumingin sa kanya si Elsa Montefalco. "Bakit naman, Riano? Ayaw mo bang magkaroon ng pamilya? Gustong-gusto ka namin, Riano. Gusto ka naming maging anak at maging magulang mo kami." Napangiti si Riano, pero may halong lungkot at pag-aalinlangan sa ngiti niya. Ramdam niya ang init ng pag-aalaga ng mga ito, ngunit ang puso niya ay umiikot sa iisang tao lamang. Walang iba kundi kay Ada. "Oo nga, Riano. Sabi ni Mother Superior, namatay daw ang mga magulang mo sa isang sunog. Kaya ka nandito sa bahay ampunan. Matagal na namin gustong magkaroon ng anak. Sana hayaan mo kaming mahalin ka at ibigay sa iyo ang mga bagay na kaya naming ibigay." Dagdag ni Robert Montefalco habang nakangiti at pinipisil ang balikat ni Riano. Ngumuso si Riano at saglit na nag-isip. Napatingin siya sa bintana at sa labas, sa maliit na bangko sa hardin, naroon si Ada. Nakaupo ito roon, nilipad ang tuwid na buhok at ang mga mata ay nakatingin sa direksyon ng silid. Sa kanyang puso, si Ada ang pinakamahalaga. Nais niyang maramdaman ang pagmamahal ng pamilya, ngunit mas matimbang pa rin ang damdamin niya para kay Ada. Kahit na mga bata pa lang sila. "Dito na lang po ako sa ampunan. Ayoko pong iwan si Ada," wika ni Riano. Kumunot ang noo ni Elsa. "Sino si Ada?" Ngumiti naman si Mother Superior na nakatayo sa gilid ng silid. "Si Ada, isa rin sa batang nandito. Wala na ring mga magulang at malapit silang pareho sa isa't isa. Halos matalik na magkaibigan." Tahimik na nag-usap sandali ang mag-asawa. Para bang pinag-iisipan ng mabuti ang magiging desisyon. Ramdam ni Riano ang bigat ng sandali. Gusto niyang manatili kasama si Ada. Humarap ang mag-asawa sa kanya at si Elsa ang unang nagsalita. "Gusto mo ba ampunin din namin si Ada? Para naman hindi ka malungkot at hindi ka mag-aalala sa maiiwan mo dito." Agad na napangiti si Riano. Halos umapaw ang kasiyahan sa kanyang mukha. "Talaga po? Gagawin niyo po yun?" Humalakhak si Elsa. "Oo naman. Para naman may maging kapatid ka rin, maganda nga siguro kung dalawa kayong kukunin namin." Ngunit hindi agad natuwa si Riano. Kumunot ang kanyang noo at tila nag-isip ng malalim. Kapatid? Magiging kapatid ko po si Ada kapag inampun niyo po siya. Ayoko po, prinsesa ko po si Ada. Crush ko siya. Paano ko siya magiging prinsesa kung aampunin niyo siya?" Malakas na tumawa si Robert at tila nauunawaan na nito ang nais mangyari ni Riano. Kaya naman pala." Ngunit sa kabila ng pagkatakot na mawala kay Ada, may halong pagnanais Riano na magkaroon ng pamilya. Nakita niyang pag-ibig at kabutihang ipinapakita sa kanya nina Elsa at Robert. Ramdam niya ang pangarap na hindi niya matamo sa ampunan. Ang magkaroon ng sariling pamilya ng mga taong magmamahal sa kanya. Hindi lang dahil siya'y bata, kundi dahil siya ay espesyal sa iba. "Sige po," bulong ni Riano sa kanyang sarili bago mariin na sinabi sa mag-asawa. "Pumapayag po ako, pero gusto ko pong bumisita kay Ada palagi." Ngumiti si Elsa at hinawakan ang mga kamay ni Riano. "Pangako, Riano, hindi palagi kasi malayo ang biyahe, pero bawat taon makikita mo si Ada. At sa bawat pagkakataon, aalagaan namin kayong dalawa ng buong puso. Hindi namin ipipilit ang anumang bagay na hindi mo gusto." Naramdaman ni Riano ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya yon itinago. Sa halip, yumakap siya sa mga kamay ng mag-asawa at sa pagkakataong yon, ramdam niya ang init ng pagmamahal na matagal niya nang hinahanap. "Salamat po," wika ni Riano. Ngunit kahit sa kabila ng lahat ng yon, hindi pa rin maalis ang pag-iisip niya kay Ada.
Matapos ang ilang sandali, naglakad siya palabas ng silid at sa labas, naroon si Ada na nakaupo sa bangko at nagmamasid sa kanya. Niyakap na lang niya si Ada. Susulitin niya na lang ang panahong magkasama pa sila dahil alam ni Riano na sigurado siyang mamimiss niya ang kanyang prinsesa. Sa mga lumipas na araw na nasa ampunan si Riano, ginugol niya ang oras kasama si Ada. Nilalapitan niya na rin ang mga umaaway dito at pinagbabantaan. Subukan lang na awayin ng mga ito ang kanyang prinsesa. Malalagot talaga ang mga ito kapag bumalik siya. Alessandra, sana palagi mong samahan si Ada kapag wala na ako rito Malungkot na sabi ni Riano. Tumingin sa kanya si Alessandra at naluluha na. Huwag ka na lang umalis. Umiling naman siya. Hindi pwede. Pumayag na ako. Sasama na ako sa kanila. Pinapangako niya na kapag wala pang umampon kay Ada paglaki nila, siya na lang ang kukuha rito. Mag-aaral siya ng mabuti para magkaroon ng trabaho, sariling bahay at pagkain. Munting pangarap ng batang Riano na makapagbigay ng isang tila paraisong buhay para sa batang si Ada. Riano, bulong ni Ada sa kanya isang araw. Bakit hindi ko nagsasalita? Masama bang pakiramdam mo? Umiling si Riano at pilit na ngumiti. Wala. May sasabihin lang, pero mamaya na lang. Kailan naman ang mamaya mo? Ngumuso si Ada. Kanina ka pa na ganyan. Napabuntong hininga si Riano. Gusto sana niyang itago ang katotohanan, pero mas masakit kung malalaman ni Ada sa iba. Malalaman na rin kasi lalo na at mamaya na siya susunduin. Ada, aampunin na ako. Mahina niyang sabi rito. Natigilan si Ada. Nalaglag ang maliit na sanga ng dahon na nilalaro nito. Para bang tumigil ang oras para sa kanyang prinsesa. Anong ibig mong sabihin? Halos pabulog nitong tanong. Ibig sabihin, may kukuha na sa akin. Magkakaroon na ako ng pamilya. Nanginig ang labi ni Ada. Ngayon? Hindi pa, sagot ni Riano at halos hindi makatingin ng diretso dito. Pero aalis na ako mamaya. Namilog ang mga mata ni Ada at agad na napaluha. Hindi pwede Riano. Sabi mo palagi tayong magkasama. Tumayo si Riano at hindi nagsasalita. Sa isip niya, paano ba niya ipapaliwanag sa isang 7 taong gulang na wala siyang choice? Na ang pangarap niyang magkaroon ng pamilya ay biglang dumating. Na dapat niya yung tanggapin kahit masakit. Lumapit si Ada sa kanya. Mariing hinawakan ang laylayan ng kanyang lumang t-shirt. Ayoko, Riano. Ako lang ang pamilya mo, di ba? Tayo lang dalawa. Sabi mo yun eh. Napapikit si Riano at pinipigilan ang sariling luha. Oo, pero Ada, kailangan ko rin to. Lahat tayo pangarap na magkaroon ng pamilya. Hindi ba ikaw rin? Umiling ito habang umiiyak. Ayoko kung hindi ikaw ang kasama ko. Napaupo muli si Riano sa tabi nito. Mahigpit niyang niyakap si Ada, na parang takot siyang mawala ito. Bata pa ang kanilang mga puso, pero alam ni Riano na mahalaga sa kanya ito. Gusto sana niyang maging matapang pero naiiyak na rin talaga siya. Humigpit ang yakap ni Ada. Riano, wag ka nang umalis. Please, please. Kung pwede lang, hindi ako aalis. Pabulong niyang sagot. Pero hindi ako pwedeng tumanggi. Matagal na nilang gustong magkaanak. Wala silang baby at gusto nila ako. Ako, bulalas ni Ada. Ayaw ba nila sa akin? Hindi napigilan ni Riano ang ngiti kahit umiiyak. Pinunasan niya ang luha ni Ada gamit ang hinlalaki. Hindi naman sa ganon. Hindi ka nila kilala pa pero sabi nila, kung gusto ko, pwede ka rin nilang ampunin. Natigilan ito sa pag-iyak. Talaga? Pwede ako? Sasama ako sa'yo? Pwede. Mahina ang boses ni Riano. Pero ayoko.
Parang binagsakan ng mundo si Ada. Bakit? Ayaw mong maging kapatid mo ako? Umiling si Riano ng mabilis. Hindi sa ganun, Ada. Natulala si Riano. Paano nga ba niya sasabihin na ayaw niya? Dahil kapag naging magkapatid sila, hindi na niya maaaring mahalin si Ada sa paraan na gustong-gusto niya. Kahit bata pa sila, alam niya sa sarili niya na ibang klase ang pagmamahal niya kay Ada. Yun ang pagmamahal na kahit hindi niya ma-explain, alam niyang lumalalim habang lumalaki sila. Ada, kasi kapag naging magkapatid tayo, hindi na tumikim siya. Hindi na tama na maging espesyal ka sa akin. Hindi ko naman naiintindihan ang mga sinasabi mo, pero espesyal ka rin sa akin. Basta gusto ko lang na hindi ka umalis, sabi pa ni Ada. Mahigpit ang hawak na Riano sa kamay nito. Ayoko masaktan ka. Ayoko rin na mahalin kita bilang kapatid. Kasi crush kita. Ikaw ang prinsesa ko. Kapag kapatid, hindi pwedeng maging crush. Kung aampunin ka nila, magiging kapatid kita. Ayoko ng ganun, Ada. Namumulan na ang ilong nito. Pero Riano, paano na tayo? Aalis ka, iiwan mo ako. Hindi kita iiwan. Sagot agad ni Riano. Dadalawin kita, pangako. Sabi ng mga aampun na magulang ko, bumabalik sila dito taon-taon para mamigay ng regalo sa mga bata. Kasama ako, kahit malayo ako, babalik ako. Umiling si Ada. Isang beses lang sa isang taon, baka kalimutan mo na ako, kami ni Alessandra. Tumango siya at malungkot na rin. Hindi kita kayang kalimutan, Ada. Makinig ka, hindi ko ginusto to, pero mangyayari talaga. Kahit hindi ngayon, kahit hindi ako, darating ang araw na tayo mismo ay maghihiwalay. Kasi may mga buhay na para talaga sa atin. Hindi tayo habang buhay dito sa ampunan. Ikaw, sure ako na may aampun din sa'yo. Minsan kukunin tayo ng iba't ibang tao. Iba-iba ang pupuntahan natin. Hindi natin alam kung saan tayo mapupunta. Umiling si Ada. Ayoko mag-isa. Hindi napigilan ni Riano ang pagyakap kay Ada ng mahigpit. Sobrang higpit na parang gusto niya nang itago si Ada sa dibdib niya. Hindi kita iiwan ng tuluyan, bulong niya rito. Kahit saan ako mapunta, kahit hindi palagi, kahit minsan lang, hindi mawawala ang meron tayo. Magkawala man tayong dalawa, hindi kita kakalimutan. Para sa akin, pamilya pa rin kita. Maya-maya ay kumalma na si Ada. Hindi ito umalis sa kanyang tabi hanggat hindi pa siya nakakaalis. Nakahilera na ang mga gamit ni Riano. Isang maliit na backpack, 2 lumang laruan at ang kumot na paborito niyang gamitin. Nandoon na ang mag-asawang pulis na mag-aampun sa kanya. Ada, sabi ni Elsa at lumuhod sa harap nito. Pwede ka ring dumalaw. Hindi naman namin ipagbabawal. Makikita mo pa rin ang anak namin. Pupunta kami rito taon-taon. Tumingin si Ada kay Riano. Mahigpit niya ulit itong niyakap bago sumakay ng sasakyan. Habang umaandar ang kotse, nakadikit ang mukha ni Riano sa bintana. Pinapanood si Ada na nakatayo sa gitna ng bakuran, yakap ang stuffed toy na ibinigay rito noong Pasko. Habang dumiliit ang ampunan sa paningin niya, naramdaman niya ang pinakaunang tunay na sakit sa kanyang puso. Nang makarating si Riano sa bahay ng mag-asawang Montefalco, hindi niya maiwasang huminto sa harap ng malaking pinto at tumitig. Malawak ang lugar at may maayos na hardin. Hindi pa rin niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Halo-halo ang excitement, kaba at kaunting takot. Wow! Nahina niyang bulong sa sarili. Ang laki, ang ganda ng bahay. Napansin niya ni Robert at ngumiti. Hindi ka pa sanay, di ba? Halika, pasok ka na, Riano. Kasabay ng pagpasok niya sa bahay, napatingin siya sa bawat sulok. Ang sala ay maluwag, maaliwalas, may malaking sofa. May mga painting sa pader at ilaw na kumikislap sa itaas. May mga librong nakalagay sa estante at mga laruan na parang nakalaan lang sa kanya.
Ang dami ng gamit. Parang hindi totoong buhay. Luma pero maganda, sabi ni Riano, halos hindi makapaniwala habang tinatapik ang makinis na mesa. Gusto naming maging komportable ka, sagot ni Elsa. Alam namin na kakaiba ang karanasan mo, kaya ginawa naming parang sariling bahay mo rin ito. Habang naglalakad sa hallway, napansin ni Riano ang mga litrato sa pader. Larawan yun ng mag-asawang Montefalco noong nagsasanay pa sa pulisya, kasama ang mga kaibigan at sa ilang ceremonies. May mga medalya at certificate sa frame. Napatingin siya sa bawat isa. Riano? Tawag ni Elsa. Ito ang kwarto mo. Tinuro nito ang isang pinto sa dulo ng hallway. Nang buksan ni Riano, agad siyang namangha. Maluwag ang kwarto, may malaking kama, malinis na kumot at isang maliit na study desk sa tabi ng bintana. May mga bagong laruan at libro sa estante at isang malaking bookshelf na puno ng notebooks at mga libro. Wow, sabi ni Riano habang naglalakad sa kwarto. Ang laki, may sariling kwarto ako. Ngumiti si Elsa. Gusto naming may lugar ka rin para sa sarili mo. Dito ka pwedeng mag-aral, maglaro o magpahinga. Tumayo si Riano sa harap ng study desk at pinagmamasdan ang mga libro. Napansin niya ang notebook na may mga pangalan niya. Para po ito sa akin lahat. Oo, Riano. Mga gagamitin mo yan kapag pumasok ka na sa school, sagot ni Robert habang nakatayo sa pinto. At kung gusto mo rin, ibibili ka namin ng computer. Pero syempre, may limitations pa rin. Namimiss niya na agad si Ada. Pero masaya siya sa buhay na mayroon siya ngayon. Nararamdaman niyang mamahalin siya ng mag-asawang Montefalco. At habang nakikita ang mga larawan ng mga bagong magulang, mga respetadong pulis, nagkaroon siya ng munting pangarap na maging katulad ng mga ito. Lumipas ang ilang buwan simula nang maampon si Riano ng mag-asawang Montefalco. Unti-unti na siyang nakakapag-adjust sa bagong buhay. Sa bagong bahay, bagong kwarto, at sa bagong paaralan. Kahit mahirap sa simula, natutunan niyang mag-ayos ng sarili, maghanap ng bagong kaibigan, at matuto sa mga bagong gawain. Okay ka ba sa taekwondo class mo? Tanong ni Elsa sa kanya nang sunduin siya. Tumango naman si Riano. Opo mama, masaya po ako. Matututo po akong lumaban saka may ipagtatanggol ko po si Ada. Mahinang tumawa ang kanyang ina. Maraming pretty girls sa school ninyo. Si Ada pa rin ang crush mo? Bahagyan naman siyang nahiya. Mama, si Ada pa rin po talaga. Siya lang po ang maganda sa paningin ko. Excited na po akong magpasko agad para mabisita po siya. Miss na miss ko na po si Ada. Baka nagtatampo na po siya sa akin. Napakaiyakin niya po eh. Lagi niyang iniisip si Ada. Kahit abala sa schoolwork, homework at kung ano-ano pa. Sa bawat maliit na bagay, naaalala niya ang ampunan at ang batang prinsesa niya roon. Tuwing may napapansin siyang maliit na bagay, isang maliit na yoyo sa tindahan, isang cute na lapis o kahit tsokolate, palaging iniisip ni Riano ay si Ada. Mama, Papa, pwede po ba bumili po ako ng maliit na regalo? Tanong niya isang Sabado habang hawak ang listahan ng mga bagay na gusto niyang bilhin para sa mga bata sa ampunan. Nandoon na rin ang bukod na listahan para kay Ada. Ngumiti naman ang kanyang ina. Aba syempre Riano, pumili ka lang ng marami. Alam naming importante sa'yo ang mga bata doon, lalo na si Ada na bukang bibig mo. Tumawa si Riano. Gusto ko pong marami para kapag bumalik po ako sa ampunan, marami ako maibigay. Saka para matuwa po si Ada at maisip niya na hindi ko po siya nakalimutan. Dumating ang araw bago ang Pasko. Naghahanda na sila papuntang ampunan. Sobrang excited na siya. Sa wakas, makikita niya na ulit si Ada. Riano, excited ka ba? Tanong ni Elsa. Opo, ang saya mama. Pagdating sa ampunan, masaya ang mga bata sa Pasko. May maliliit na programa, may mga kanta at may handog na pagkain. Ngunit sa kanyang paghahanap sa mga mukha ng kakilala,
Napansin ni Riano na kakaunti na lang ang nakikilala niya. Lumapit siya sa isang maliit na grupo. "Alessandra!" Ngumiti si Alessandra at halatang natulala sa kanya. "Riano, ang tagal na kitang hindi nakikita. Binalikan mo ako?" Napangiti siya, ngunit ang puso niya ay unti-unting bumigat. "Nasaan si Ada? Hindi ko kasi siya makita. Nagtatago ba siya? Siguro nagtatampo sa akin kaya hindi siya nagpapakita. Ang dami ko pa namang regalo sa kanya." Biglang umismid si Alessandra. "Mariano, naampon na siya. Matagal na rin. Ilang buwan pagkatapos mong maampon ng mga Montefalco. Nakakainis nga eh. Dapat ako ang naampon pero siyang napili." Hindi niya maiwasang umiyak. Biglang bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi niya alam kung paano haharapin ang lungkot, pagkabigla at pakiramdam na nawala ang pinakamalapit sa kanya. Niyakap siya ng inang si Elsa. "Riano, normal lang yan. Masaya ka na lang kasi may pamilya na siya." Pinisil ng amang si Robert ang kanyang balikat. "Huwag kang mag-alala. Kahit malayo si Ada, siguradong masaya siya at palaging may pagkakataon na makikita mo siya ulit." Niyakap rin siya ni Alessandra. "Riano, hayaan mo siya ron. Hindi ka naman niya iniisip. Nakalimutan ka na niya." Huminga siya ng malalim at pinunasan ang mga luha. "Oo, gusto ko rin na masaya siya. Pero nasaan siya? Maayos ba yung mga nag-ampun sa kanya?" "Maayos naman siya," sagot ni Alessandra at pilit na ngumiti. "Ang sabi nila malayo ang lugar nila, pero may mga bagong kaibigan at maayos ang bahay. Gusto lang nila na maging masaya siya." Tumango si Riano, ngunit halata sa mata niya ang lungkot. Napabuntong hininga siya. Nalulungkot ang puso niya sa ideyang hindi na sila magkikita pa. Pinagmasdan siya ng kanyang ina. "Siguro sa tamang panahon magkikita rin kayo ulit. At kahit malayo, pwede kang magpadala ng regalo, message o kahit video call kung pwede. May internet na ngayon, baka sakaling mahanap mo siya. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Magkikita pa rin kayo ni Ada." Masaya si Riano na may bagong pamilya si Ada. Gayunpaman, durog na durog ang bata niyang puso. Hindi niya alam kung tama ba o mali na hindi niya na lang ito pinaampon sa kanyang mga magulang. Parang mas gugustuhin niya na tuloy na maging kapatid ito kaysa ang maging malayo sa kanya. Pero hindi na mababago ang mga nangyari. Wala na talaga si Ada sa bahay ampunan. Wala na ang nag-iisa niyang prinsesa. 1 taon ang lumipas mula nang malaman niyang wala na si Ada sa bahay ampunan. Kahit na masaya ang buhay niya sa bagong pamilya, may kakulangan pa rin ang puso niya. Parang may espasyong hindi napupunan kahit gaano karaming saya ang dumating. Nang dumating ang araw ng enrollment para sa grade 7, ay hindi niya inaasahan ang pagbabagong darating. "Riano?" Boses yon ng isang babae. Napalingon siya at nagulat nang makita kung sino yon. "Alessandra?" Napangiti siya nang makita ang kaibigan ni Ada. Ang batang nakasama niya rin noon sa bahay ampunan. Ngayon ay mas matangkad na, mas maganda, at mukhang mas may tiwala sa sarili. Nakasabit sa leeg nito ang ID ng school kung saan sila pumapasok. "Same school tayo." Halos mapasigaw si Riano. Tumawa si Alessandra. "Oo, hindi ka rin nakalain eh. Akala ko ibang school ka. Dito ako pinapasok nang umampun sa akin. Ang galing, no?" "Ang lupit," tawa ni Riano at nakipag-appear dito. "At anong section mo? Grade 7, Faith? Uy, nice one. Classmates tayo." Sa loob ng classroom, kahit marami ng bagong mukha, mas panatag si Riano dahil may kakilala siya. Sa bawat araw na lumilipas, mas naging close sila ni Alessandra. Hindi man katulad ng closeness nila ni Ada, pero sapat upang mabawasan ang bigat sa dibdib niya. Isang gabi, nakahiga si Riano sa kama habang hawak ang cellphone. Nakatingala siya sa kisame bago nag-type ng pangalan na paulit-ulit umiikot sa isip niya. "Ada Pasilok. Wala. Ada P." Naiinis siyang bumangon.
Mga accounts ng ibang taong lumalabas dito. Ang hirap mo namang hanapin, Ada. Kung ano-ano na lang ang tinatype niya. Para na siyang sira. Lumipas na ang maraming taon pero hindi niya pa rin makalimutan ang batang iniwan niya sa bahay ampunan. Ilalapag na sana niya ang cellphone pero muli niya itong binalikan. Nakakainis. Baka nagpalit ng apelyido kaya hindi ko makita. Sinubukan niya ang lahat ng maisip pero parang wala sa mundo si Ada. Pagod na siya pero mas pagod ang puso niya. Habang lumilipas ang mga taon, mas lumalakas si Riano. Tinuruan siya ni Robert ng martial arts, disiplina at tamang pag-iisip. Bukod sa taekwondo, yun din ang pinagkakaabalahan niya. Guard up! Sigaw ng kanyang ama habang nakastance. Yun ang banding nilang mag-ama. Parehong mga pulis ang mga umampun sa kanya, kaya ang mga interes ni Riano ay hindi rin nalalayo roon. Unti-unti, naging competitive si Riano sa taekwondo. Nire-represent niya ang school sa mga tournament. Lagi siyang may medalya. Lagi siyang pinagkakaguluhan ng mga babae dahil tahimik siya pero magaling talaga at matalino rin naman. Pero kahit gano'n ang atensyon, hindi siya nagiging mayabang. Tahimik lang siya at focus sa mga bagay na gusto niyang maabot. Pero minsan, kapag nakakakita siya ng mga bagay na nakakapagpaalala sa kanya kay Ada, hindi niya mapigilang malungkot. Isang araw, habang kasama ang mga kaibigan sa mall, napangiti siya nang may makitang cute na hair clip. Maganda? Tanong niya kay Alessandra. Marahan naman itong tumango. Oo, maganda. Agad niya yung binili pero itinago niya na lang din. Dahil hindi naman niya agad yun maibibigay kay Ada. Bakit mo tinago? Tanong ni Alessandra. Napangiti naman si Riano. Bibigay ko kay Ada kapag nakita ko siya. Ang dami niya ng regalo na hindi ko na ibibigay. Halos mapuno ng drawer ko. Mataman siyang tiningnan ni Alessandra. May mga inipon kang regalo para kay Ada? Hindi mo pa rin siya nakakalimutan? Tumaas ang mga kilay niya habang naglalakad. Bakit ko naman siya kakalimutan? Siyang prinsesa ko. Basta hanapin ko siya. Hindi ako matatahimik sa buhay na to kung hindi ko siya mahanap. Mabilis na lumipas ang panahon. Grade 10 na sila ni Alessandra. Mas mature na, mas matatangkad na, at medyo nakakaunawa na sa mga bagay-bagay na hindi pa nila alam noon. Mas confident si Alessandra ngayon na isang atleta sa volleyball. Si Riano naman ay taekwondo varsity pa rin. Puno ang hallway sa first day ng mga bagong grade 7 students. Grabe, ang gugulo ng hallway, reklamo ni Alessandra habang nilalagyan ng pulbos ang ilong nito. Nakaka-bad trip? Natural lang yan, sagot ni Riano. Mga bagets pa yan, unang araw nila. Habang naglalakad sila, may isang babae na tumama sa balikat ni Riano. Sorry. Ngunit bago pa siya makatapos, nagsalita ito. Sorry, excuse me. Tumingin si Riano sa mukha nito at parang huminto ang mundo niya. Para umikot sa isang babaeng pinapangarap niyang makita ulit. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Tila tumalon ang kanyang puso at hindi na alam kung paano bumalik sa pagiging normal. Mas matangkad na si Ada. Mas maganda na, mas maamo, pero may tapang sa mga mata. May suot na pink hair clip sa buhok. Pero hindi yon ang pinaka-tumama sa puso niya. Kung tingnan siya ni Ada, para bang hindi siya nito kilala. Dumiretso lang ito ng lakad at parang hangin siya na hindi nakita. Nilampasan lang si Riano, walang reaksyon, walang kahit anong pagbaling ng ulo. Lintek, si Ada yun, di ba? Siya yun. Parang hindi makahingang sabi ni Riano. Walang hiya, kinikilig ako. Kahit sa panaginip, kilala ko yun. Hindi ko makakalimutan ang mukha niya kahit kailan. Pero napakunot ang noo ni Alessandra. Bakit hindi kanya pinansin? Humigpit ang hawak ni Riano sa strap ng bag. Siguro hindi niya na ako natatandaan. Tila may kumurot sa puso niya. Alam niyang mga bata pa sila noon. Maari nga na nakalimot na nga ang isa sa kanila. Pero masakit pa rin para kay Riano.
Gusto niyang hindi siya makalimutan ni Ada. Dahil siya, kailanman ay hindi nakalimot dito. Lumipas ang mga buwan na hanggang pagsulyap lang siya kay Ada. Nahihiya kasi si Riano. Hindi naman kasi siya nito pinapansin. Kahit magtagpo ang mga mata nila sa lahat ng parte ng sulok ng school, parang wala itong pakialam. Pagkatapos ng klase, nagtatakbuhan palabas ang mga estudyante. Pero si Riano hindi gumagalaw. Nakatayo lang siya sa gilid ng covered court, nakasilip mula sa poste at nakamasid sa isang babaeng naglalakad papunta sa gate. Ang ganda talaga ni Ada. Hindi niya napigilang sabi. Hindi na ito ang batang iyakin sa ilalim ng puno. Iba na ang Ada niya. Kahit simple lang ang suot nitong school uniform, parang gumaganda lalo kapag natatamaan ng sikat ng araw. Hindi niya mapigilang huminga ng malalim. Grabe, iba ka pa rin. Wala pa rin makakapantay. Kaya hirap akong makalimutan ka eh. Napansin pa niya ang sash na nakaipit sa bag nito. Kasama ito sa Campus Muse finalists. Kaya kapag naglalakad ito, halos lahat ay lumilingon. At si Riano na natiling nakasilip. Hoy! Tinapik siya ni Alessandra sa braso. Kanina ka pa nakatitig. Laglag ng panga mo. Baka may makapulot. Gusto mo lapitan? Umiling si Riano agad. Hindi pa. Kinakabahan ako eh. Mas matanda ako pero mas matanda pa siya sa akin kung umasta. Iyan ka na naman, singhal ni Alessandra. Taekwondo player ka pero takot sa babae? Hindi siya babae lang, Alessandra. Si Ada yan eh. Prinsesa ko siya. Sagot ni Riano at huminga na lang ng malalim. Kinabukasan, nag-training si Riano sa gym para sa nalalapit na inter-school competition. Focus dapat. Pero nang pumasok si Ada para maghintay sa advisor nito, tumapat ito sa pinto at doon siya tuluyang na-distract. Sa pag-ikot niya para tumira ng turning kick, napalingon siya saglit sa direksyon nito. Nasapul tuloy siya ng sparring partner niya sa tagiliran. Aray! Bulalas ni Riano. Bro, ano ba? Reklamo ng kasama niya. Kanina ka pa hindi nakafocus. Sino bang tinitingnan mo? Teka. Siya ba? Tumawa ang mga kasamahan niya. Umingay ang mga ito, kaya agad niyang sinaway. Muli siyang napatingin kay Ada. Nagkatinginan silang dalawa, pero ang ekspresyon nito, walang emosyon. Parang wala lang. Tumingin lang sandali, saka lumipat ang tingin sa cellphone. Na bad trip tuloy si Riano. Ang sungit niya na talaga. Sa mga sumunod na araw, gano'n na lang palagi. Pinapanood niya lang si Ada mula sa malayo. Kapag sa kantin, sa hallway, sa library. Hindi niya alam kung bakit parang ang hirap lapitan. Pero dumating ang araw na hindi niya na kinaya. Biyernes ng hapon, humahangin ang buhok ni Ada habang naglalakad papunta sa gate. At si Riano nakatayo sa tabi ng puno, kinakabahan habang nanginginig ang kamay. Bahala na, tumakbo siya papunta rito. Ada! Napahinto ito at dahan-dahang lumingon. Walang ngiti at wala man lang pagkilala. Ano yon? Malamig na sagot ni Ada. Halos matuyo ang lalamunan ni Riano. Ako si... Alam ko naman ang pangalan mo, Riano. Putol nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Akala niya pa naman ay talagang nakalimutan na siya nito. Ilang buwan na ring masama ang loob niya dahil sa ideyang yun. Bakit hindi mo ako pinapansin na parang hindi mo ako kilala? Tanong niya rito. Humalukip-kip naman si Ada. Araw-araw kitang hinihintay noon. Sabi mo babalik ka tuwing Pasko pero hindi ka dumating. Pero okay na yun. Saka ko lang na-realize nang tumanda ako na mali yun. Kasi nung bata ako, akala ko araw-araw ay Pasko. Kaya mali ako na hinintay kita araw-araw. Nanlaki ang mata ni Riano. May kirot sa puso niya na malaman na hinihintay pala siya nito. Gustong-gusto niya naman talaga itong makita, pero huli na nang bumalik sila sa bahay ampunan. Pumunta kami ng mama at papa ko nung Pasko. Inampun ka na raw. Hindi na kita naabutan. Hindi ko alam. Wala man lang nagsabi sa akin. Puno ng hinanakit na sabi ni Riano. Umiiyak ako buong gabi.
nang malaman kong wala ka na. Tapos noon, sinubukan kitang hanapin sa social media. Hindi kita mahanap, kahit pangalan wala. Tahimik si Ada. Hindi na ito makatingin sa kanya. Lumapit si Riano ng kaunti. Inintay kita, Ada. Kaya nang makita kita rito, sobrang saya ko. Pero binawi ang saya na yon kasi parang hindi mo na ako kilala. Namamasa na ang mga mata ni Ada. Sinungaling ka? Kawawa ako noon. Namimiss kita at wala nang nagtatanggol sa akin. Tapos galit ako kasi bakit mo ako iniwan. Kung hinayaan mo akong ampunin ng mga magulang mo ngayon, sana magkasama pa rin tayo. Dahan-dahang huminga si Riano. Hinding-hindi niya gagawin yon. Ayaw niya nga itong maging kapatid. Baka kapag naging legal niya na itong kapatid, mabaliw-baliw na siya. Maingat niyang hinawakan ang braso nito. Kumusta ang mga umampon sa'yo? Mababait ba sila? Inaalagaan ka ba nila ng mabuti? Marahang tumango si Ada. Oo, mahal naman nila ako. Binibigay nila sa akin ang lahat. Napangiti si Riano. Masaya siyang maganda ang napuntahang pamilya nito. At least, nawala na ang takot niya sa loob ng ilang taon. Napanguso si Ada. Nagtampo ako sa'yo. Mas lalo siyang lumapit. Sorry na, marami akong regalo sa'yo. Ibibigay ko sa'yo bukas. Sa bawat gamit na makikita ko na naalala kita, palagi kong binibili. Umaasa kasi ako na balang araw makikita pa rin kita. At tama nga ako, nakita pa rin kita. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya, pero lumapit pa siya. Tuluyan niyang niyakap si Ada ng mahigpit at buong puso. Naniga si Ada sa gulat. Riano, Sorry kung hindi kita naabutan. Sorry kung hinintay mo ako mag-isa. Sorry kung nasaktan ka. Bumuntong hininga si Riano habang nakayakap. Pero nandito na ako ngayon. Unti-unting lumuwag ang katawan nito hanggang sa unti-unting gumanti ng yakap. Namiss rin kita, Riano. Napapikit siya at halos mapatalon sa tuwa. Namiss kita, prinsesa ko. Hindi na maitago ang ngiti sa mga labi niya. Naglakad silang sabay palabas ng gate. Hindi sila magkahawak kamay pero halos magdikit ang balikat nila. Sa gitna ng ingay ng mga estudyante, parang sila lang ang tao sa mundo. Nakamit niya ulit ang pinakamahalaga niyang parte ng buhay. Ang batang minsan niyang iniyakan, ang babaeng hindi niya malimutan, at ang prinsesang babantayan niya ng walang hanggan. Simula nang muli silang magkita, parang biglang nagkaroon ng kulay ang paligid. Kahit stress pa sa assignments, training at pagod sa practice, lumipas pa ang mga taon na nasa senior high school na siya. Grade 9 naman si Ada. Gayunpaman, naghahanap pa rin siya ng time na makasama ito. Mas gusto niya pang kasama si Ada kaysa sa mga kaibigan at mga kaklase niya. Uy, estudyante pala to. Biro ni Riano nang makita ito sa library. Akala ko model. Mahinang tumawa si Ada. Ang corny. Umupo si Riano sa tapat nito. Habang nagbabasa sila, nakikita niya ang dalawang grade 10 student na pasilip-silip sa pwesto nila. Naiinis siya pero pinigilan niya na lang. Hanggang sa lumapit ang isa. Hi, Ada. Are you free later? Bumilis ang tibok ng puso ni Riano. Napahinto siya sa pagsusulat. Si Ada naman, umangat pa ang tingin. Busy ako. Kahit saglit, pwede kitang ihatid. Hindi na nakapagpigil si Riano. Marahan pero may diin niyang pinatong ang kamay niya sa mesa malapit kay Ada. May kasama siya. Malamig na sabi niya. Nagulat ang lalaki. Oo pero... Matamang tumitig si Riano. Sabi ko may kasama siya. Nagkaroon bigla ng tensyon sa hangin. Umubo na lang ang lalaki at hindi na nagpumilit pa. Pag alis nito, pabulong na nagsalita si Ada. Ano yon? Nagkunwaring nagbabasa si Riano. Anong alin? Binabakuran mo ako? Hindi na napigilan ni Riano na lumingon dito. Ano naman kung binabakuran kita? Napakunot ang noo ni Ada pero hindi naman galit. Riano, kuya lang ang tingin ko sa'yo. Parang may kumurot ng sobra sa dibdib ni Riano. Kuya? Tumango si Ada at diretso ang tingin sa kanya. Kuya, kasi nga mas matanda ka. Saglit siyang natigilan. Ada, 3 years lang ang tanda ko sa'yo.
Ayokong maging kuya mo. Hindi ako kuya material. Hindi rin ako kuya sa'yo at ayoko. Bakit? Nauutal na tanong ni Ada. Kasi espesyal ka sa akin. Hinawakan ni Riano ang ballpen. Magkaibigan tayo, oo. Pero hindi lang yun para sa akin. Alam kong bata pa tayo pero sigurado ako sa nararamdaman ko. Ayokong masama sa listahan ng mga kinakaibigan at kinukuya mo lang. Hindi makapagsalita si Ada. Titig na titig ito sa kanya, kaya umiwas na lang siya ng tingin. Hanggang sa marahang nagsalita si Ada. Hindi pa ako pwede mag-boyfriend. Sabi ng mga nag-ampun sa akin, aral muna. Tumango si Riano. Okay lang. At ayoko rin muna, dagdag ni Ada habang nakayuko. So, friends? Tumawa si Riano. Hindi ba pwedeng kahit special friends? Napanguso si Ada at tumango na lamang. Isang Sabado ng umaga, marahang kumatok si Riano sa gate ni Ada. Sa bawat panahong lumilipas, simula nang makita niya ito, palagi na lang siyang Ada ng Ada, na para bang dito na lang ulit umiikot ang mundo niya. Pagbukas ng gate, lumitaw ang nag-ampon kay Ada. Si Riano, ikaw pala. Ngumiti naman siya. Magandang umaga po. Napangiti din ang ginang. Good morning. Hinahanap mo si Ada? Opo. Sandali lang tatawagin ko. Pasok ka muna. Nang lumabas si Ada, naka-ponytail at may hawak pang mug ng gatas. Nagulat pa nang makita siya nito. Bakit ka nandito? Napakamot si Riano. Sabi mo, gusto mong bumili ng sketchbook? Nagulat si Ada. Naalala mo? Tumango si Riano. Lahat ng sinasabi mo, naalala ko. Namula si Ada. Okay, tara na. Habang naglalakad, hindi nagsasalita ang dalawa. Ilang minuto ng katahimikan hanggang si Riano ang unang bumasag. Gusto mo dito tayo dumaan? Mas malilim. Okay. Tahimik ulit sila. Para siyang siraulong natotorpe. Naduduwag talaga siya kapag si Ada na. Para siyang tuta na hindi mapakali hanggang wala pa siyang lugar dito. Naglalakad sila papunta sa mall dahil malapit lang naman. Bumili sila ng sketchbook ng prinsesa niya. Inaya niya rin itong kumain bago umuwi. Alam niyang hindi pa ito pwedeng mag-boyfriend, pero nakuha niya naman ang tiwala ng pamilyang umampun dito. Nang sumapit ang gabi, tahimik silang dalawa habang naglalakad pabalik. Dumidilim na ang paligid pero maliwanag pa rin ang loob ni Riano. Naglakad si Ada ng unti-unti at parang nag-iisip. Riano, totoo ba yung sinabi mo sa akin? Napakurap naman siya. Ang alin? Humarap si Ada at may ngiting nahihiya. Na sigurado ka sa akin kahit na mga bata pa tayo. Ngumiti ng dahan-dahan si Riano. Oo, kasi bata pa lang tayo, hinahanap na kita. Hindi ko alam kung anong tawag doon pero maliwanag sa akin na mahalaga ka. Nagkangitian silang dalawa pagkatapos ay marahang tumawa. Masaya siyang makita ulit si Ada. Masaya siyang naipapakita niya na ngayon ang lahat ng mga bagay na hindi niya maipakita noon. Hanggang sa dumating ang araw ng pagtatapos nila ni Alessandra sa senior high. Maaga pa lang ay gising na siya. Hindi dahil sa graduation mismo, kundi dahil sa kasabikan na makita ulit si Ada at maipagmalaki na isa na siyang graduate. Pagdating nila sa gym na venue, siksikan ng mga tao. May mga magulang, kamag-anak, estudyante at mga advisor na abalang-abala. Pero kahit saan siya tumingin, isa lang talaga ang gusto niyang makita. At nang maulinigan niya ang isang malutong na palakpak sa gilid, parang biglang umikli ang hininga niya. Kumaway ito nang makita sila. Congrats sa inyong dalawa! Napakamot siya ng batok at hindi mapakali. Salamat, Ada. Akala ko hindi ka pupunta. Matapos ang ceremony, kinabukasan ay nagkaroon ng celebration sa bahay ng mga Montefalco. Masayang-masaya ang bahay ni Riano. Nandoon ang mga magulang niya, si Alessandra, ilang kakilala at katrabaho ng kanyang mga magulang. At syempre, si Ada na medyo nahihiya pero halatang nag-e-enjoy.
Pagpasok ni Riano sa sala, agad niyang napansin si Ada na nakaupo sa mesa. Umupo siya sa tabi nito, medyo masyadong malapit kay Ada pero hindi yun inalintana ng dalaga. Kumakain ito ng tahimik habang pinagmamasdan silang dalawa ni Alessandra na nagtatawanan tungkol sa mga kalokohan nila noong junior high. "Oy, Riano," tawag ni Alessandra. "Sabihin mo na kay Ada ang balak mo sa college." Napatingin siya kay Ada na nakatingin din sa kanya at naghihintay. "Mag-criminology ako." Napatigil si Ada. Kumunot ang noo nito sandali bago unti-unting napangiti. "Bagay sa'yo, matapang ka saka alam ko na gusto mong tumulong sa iba. Palagi mo nga akong ipinagtatanggol nung mga bata pa lang tayo." Medyo napalunok si Riano sa kilig. Gustong-gusto niya talaga kapag pinupuri siya nito. Oo, saka gusto kong sundan ang yapak ni na mama at papa." "Nagiging proud sila sa'yo. Sobra," sabat ni Alessandra. Tumango naman siya at tumingin sa kanyang kaibigan. Ikaw, anong plano mo?" "Education," sagot ni Alessandra nang may pagmamayabang. "Future teacher of the year." Nag-appear silang dalawa. Pero pagkatapos ng maingay na tawanan, parang may bigat na bumagsak sa puso niya habang nakatingin kay Ada. Parang naalala niyang hindi na sila pareho ng mundo. College na siya, high school pa lang si Ada. At ayaw niyang dahil lang doon ay mapalayo siya sa kanyang prinsesa. Kinahaponan, medyo tahimik ang paligid. Nakaupo sila ni Ada sa maliit na garden sa likod ng bahay. Iniikot-ikot nito ang straw ng juice na hawak. Pansin niya ang pagiging malalim sa iniisip nito. "May problema ba?" tanong niya. Umiling si Ada. "Wala naman. Iniisip ko lang, magka-college ka na. Ang bilis, no?" Oo," nilingon niya si Ada. "Pero hindi ako mawawala." "Busy ka na doon," sabi nito ng mahina. "Siyempre, iba na sa college. Magiging mature ka na rin. Mature ka na rin naman ngayon. Pero iba na raw talaga kapag college life." Ngumiti naman siya. Oo, pero kahit ganun, may time ako sa'yo. Hindi ako mawawala. Magbabago man ako, hindi pa rin naman ako nagbabago ng nararamdaman ko sa'yo. Nandito pa rin naman ako kahit saan ako magpunta. Kapag tama ng panahon, maghihintay ako na mapulot mo. Pero Ada, may aaminin ako." Natigilan ito at unti-unting lumingon sa kanya. Ayaw niya sanang sabihin, pero bumabagabag talaga kay Riano. Hindi siya mapakali, parang hindi siya makausad, habang iniisip niya ang mga bagay na hindi pa nangyayari. "Kahit magiging busy ako sa college," nilunok niya ang kaba. "Minsan naiisip ko na baka may manligaw sa'yo. High school ka pa lang. Baka biglang may umiksena." Inikot ni Ada ang straw ng juice pero hindi ito tumingin sa kanya. "Hindi pa naman ako pwede mag-boyfriend. Baka college pa. Pero psychology kasi ang kukunin ko. Kaya baka during college, payagan na akong magkaroon ng boyfriend basta kilala nila yung guy." Para siyang nalaglagan ng 5 kilong pasan sa balikat. Parang biglang gumaan ang mundo. Napangiti tuloy si Riano. "Sana ako na lang yung guy." Tinawanan na lang siya ni Ada. Para siyang sumugal. Para siyang tumalon ng hindi sigurado kung may sasalo. Pero hindi siya nagkamali. Alam niyang maninindigan siya sa taong matagal niyang pinapangarap. Lumipas ang mga taon, para kay Riano, bawat araw ay may bigat at halaga. Sinunod niya ang pangako niya sa sarili, sa pangarap, at para kay Ada. Pero kahit ganun, hindi niya ginawang sentro ng mundo ang dalaga. Dahil kung totoo ang pagmamahal, dapat sabayan ng pagsisikap at hindi lang puro paghihintay. Sa unang taon pa lang ng kursong criminology ni Riano, ramdam niya na agad ang bigat. Lalo na ang pressure bilang anak ng 2 pulis, na kapwa respetado sa kanilang unit. Gusto niyang marating ang narating ng mga ito, pero sa sarili niyang paraan. Bawat araw, mahigpit ang routine niya. Mas matibay pangaraw ang disiplina niya kumpara sa mga magulang niya noon. Kahit pagod, hindi siya nagrereklamo. Hindi dahil gustong may mapatunayan, kundi dahil may gusto siyang maging. Hindi niya hinayaang madistract ng kung sino mang babae.
May Ada siya at alam niyang may tamang panahon para sa kanilang dalawa. Marami ang nagkakagusto sa kanya, mga kaklase, mga taga-ibang department, pati mga nakababatang estudyante. Pero kay Riano, wala talaga siyang gusto sa mga yon. Palagi rin siyang malinaw para hindi na umasa ang mga ito. Focus muna ako sa future ko, madalas niyang sagot. Saka may mahal na akong ibang babae at minamatang maging asawa in the future. Maaaring hindi pa pwedeng mag-boyfriend si Ada, pero malinaw sa kanila pareho na gusto niya ito. At ang paghihintay na ginagawa niya, paraan niya na rin para manligaw dito. Huling taon niya na sa college nang tumungtong sa kolehiyo si Ada. Napapangiti siya sa tuwing nakikita niya ito sa campus. Kahit malayo ang department niya rito, palag-palag na talaga. Para saan tong pabulaklak mo? Natatawang tanong ni Ada. Napangiti naman siya. Para sa pinakamagandang prinsesa. Muli itong tumawa. Gusto niyang araw-araw bigyan ng bulaklak at pagkain si Ada. Pero ang totoo, way na rin talaga yon ni Riano na ipaalam sa lahat na malinaw pa sa sikat ng araw na nandiligaw siya. Mahirap na at napakaganda ni Ada. Kada buwan, hindi nawawalan ng mga manliligaw. Hanggang sa dumating ang araw ng graduation ni Riano. Nang makarating siya sa stage para sa diploma, halos hindi siya makahinga. Sa loob ng 4 na taon, natapos niya rin ang kanyang degree. Training, review, part-time jobs. Lahat ay ginawa niya para lang maging worth it ang pag-ampon ng mag-asawang Montefalco sa kanya. Kaya nang hawakan niya ang papel na sumisimbolo sa tagumpay, para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib. Pagbaba niya sa stage, niyakap agad siya ng kanyang mama. Anak, proud na proud kami sa'yo. Tinapik naman siya ni Robert. Tuloy mo yan, malayo pa ang mararating mo. Malaki ang ngiti ni Riano. Pero habang tumitingin siya sa paligid, naghahanap siya ng isang tao. At nang makita niya si Ada, nakatayo sa dulo ng bleachers, kumakaway ng masigla, parang biglang kumalabog ang puso niya. Pagkatapos ng graduation, halos gabi na nang magsimula ng mag-uwian ang mga tao. Nagsimula na ring magligpit ang mga staff ng campus. Si Riano ay nagpaalam muna sa mga magulang dahil kailangan niyang ihatid si Alessandra na sumabay lang sa kanila. Pagkatapos noon, nakikipag-date muna siya kay Ada. Susulitin niya na, lalo pa at out of the country sila sa bakasyon. Saan kayo pupunta? Sama ako, bulalas ni Alessandra. Umiling agad si Riano. Next time na lang, i-date ko si Ada. Gusto ko kaming dalawa lang. Nagkatinginan sila. Napangiti si Riano at nagpatuloy sa pagmamaneho. Hindi na siya makapaghintay na masolo ang dalaga. Miss na miss niya na ito. Nang maihatid si Alessandra, doon pa lang niya kinausap ang dalaga. Ada, hindi mo naman ako sinabihan na pupunta ka. Napairap si Ada. Surprise nga eh, may gift ako para sa'yo. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Riano. Maya-maya, nang nasa restaurant na sila, doon niya palang binuksan ang regalo nito. Isa yung notebook, may leather cover na may nakasulat sa harap na prinsipe. Napangiti siya rito. Salamat. Bakit prinsipe? Congrats ulit, sabi ni Ada. Kasi ako ang prinsesa mo. Napalunok siya. Matanda na siya, pero para talaga siyang teenager kapag si Ada ang bumabanat. Hindi niya kinakaya. Parang gusto niya na lang agad hilahin ang dalaga sa altar at magsabi ng I do. Tapos ka na sa college, mahinang sabi ni Ada. Next step mo ng exams, training, then field. Baka mas lalo ka nang maging busy. Hinawakan niya ang kamay nito. Ada, nandito lang ako. Kahit gaano pa ako maging busy, ikaw pa rin ang uuwian ko. Pero bago pa siya makapagpatuloy, biglang tumayo si Ada. Lumapit, humakbang ng isang beses hanggang sa magkalapit sila ng lubos. Riano, alam mo na siguro, hindi na ako bata. Pwede na akong mag-boyfriend. At bago niya pa ma-process, bigla siyang hinawakan ni Ada sa magkabilang pisngi at hinalikan ng marahan. Isang halik na mabagal, puno ng emosyon at parang bumura sa lahat ng taon ng paghihintay niya.
Napakurap si Riano at parang huminto ang mundo. Nang kumala si Ada, hindi siya makahinga ng maayos. Ada, halos bulong niya. Ngumiti ito ng mahinhin pero puno ng tapang. At ikaw ang gusto kong maging boyfriend kung okay lang sa'yo? Hindi niya alam kung paano niya napigilan ang sarili na hindi sumigaw sa sobrang saya. Hindi niya rin alam kung paano niya napigilan ang luha na kanina pa gustong tumulo. Parang lahat ng training, lahat ng pagod, lahat ng araw na nag-focus siya sa sarili, dumiretso sa sandaling yon. Nakangangalang siya sandali na parang ewan. Totoo ba to? Tanong niya. Totoo, sagot ni Ada. Matagal na mahal na kita. Mga bata pa lang tayo, mahal mo na ako. Hindi nagbago yon. Sino ako para hindi pansinin yon? Napahawak siya sa noo, napapatawa, napapailing, at parang hindi makapaniwala. Grabe, Ada. Hindi ko in-expect. Akala ko mamumuti muna lahat ng buhok ko sa katawan bago mo ko sagutin. Mahinang tumawa ang dalaga. Riano, ayoko nang maghintay pa. Pwede na. Kaya ko na. Handa na rin ako. Parang may sumabog na liwanag sa dibdib niya. Parang nanalo siya sa pinakamalaking laban niya sa buong buhay. Hinaplos niya ang buhok nito ng marahan. Ada, matagal ako naghintay. Hindi na ako aalis. Ngayong tinanggap mo ako, sana alam mo rin na hindi ka na makakawala sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi niya na pinigilan. Yumakap siya rito ng mahigpit. At sa yakap na yon, ramdam niyang nandoon ang lahat. Ang pangarap niyang maging opisyal, ang pagod ng training, ang luha ng bata pa sila, ang pangakong hindi sila mawawala, at ang pagmamahal na matagal nang nakatago. Hindi madali ang sumunod na mga taon para kay Riano. Kung noon ay abala na siya sa pag-aaral at training, ngayon ay mas lalo pa. Parang bawat araw ay laban na kailangang pagtagumpayan. Nagbago ang takbo ng buhay niya mula nang maging opisyal na magkasintahan sila ni Ada. Mas naging matatag siya, mas naging determinado, at mas naging malinaw ang landas na tinatahak niya. Ang mundong dating gulong-gulo sa paningin niya ay unti-unting nagkaroon ng direksyon. Handa ka na ba? Tanong ng papa niya, inaayos nito ang suot niyang polo na puting-puti pa. Huminga ng malalim si Riano. Kailangan na pa. Walang atrasan. Gusto kong maging ganap na pulis. Kapag pwede na, papasukin ko na ang CIDG. Napangiti ang kanyang ama. Hindi ka naman nagkulang sa review. Kaya mo yan. Ngumiti din si Riano. Pero sa loob niya, malakas ang kabog ng kanyang puso. Sa dami ng pinagdaanan niya, yun na siguro ang isa sa pinaka-importanting araw ng kanyang buhay. Ilang buwan siyang nag-aral, nagbasa, nag-research, nag-practice para sa exam. At ngayong nandito na ang tunay na tests, hindi niya alam kung sapat na ba ang naging paghahanda niya. Habang naglalakad siya papasok ng testing center, napahawak siya sa bulsa ng pantalon. Nandoon ang maliit na papel na ibinigay ni Ada kagabi. Good luck, detective ko, ang nakasulat. Napangiti siya. Hindi pa nga ako pulis, detective na agad. Naging mahaba ang exam. Tila sumakyat ang lahat ng parte ng likod niya sa matagal na pag-upo. Pero hindi siya tumigil. Tiniyak niyang bawat sagot ay pinag-isipan ng mabuti. Nang matapos, para siyang binunutan ng tinik. Hindi niya alam kung pasado siya, pero alam niyang binigay niya ang lahat. Maghihintay na lang talaga siya ng resulta. Sa mga sumunod na araw, inabala niya na muna ang sarili kay Ada. Ang boring ng mga date nila kasi basa lang ito ng basa. Pero kahit ganoon, masaya siyang kasama nito. Kapag natapos mag-aral at napansin na siya, doon siya parang asong nagkukumahog na magpalambing. Siyempre, respeto na rin dahil nag-aaral si Ada at matalino talaga ito. Hindi rin naman basta-basta ang kinuha nitong kurso. Hanggang sa dumating na ang araw ng paglabas ng results. Riano! Sigaw ni Ada. Lumabas ng results! Napalunok naman siya. Ngayon, ikaw na basahin mo. Nanginginig ako, mahal. May ilang segundong katahimikan. Tiningnan niya ang kanyang girlfriend na basahin yon.
Napapikit na lang si Riano at humalik sa balikat nito. "Riano," bulong ni Ada. "Huwag mo kong takutin." Malakas na tumawa ang kanyang girlfriend. "Pasado ka." Natigilan si Riano, parang may kung anong tumama sa dibdib niya. Hindi muna siya nag-react hanggang sa biglang kumawala ang tawa sa bibig niya. Tawa na parang galing sa pinakailalim ng kanyang dibdib. Pasado ako." Paulit-ulit niyang bulong. "Pasado ako." "Congratulations, detective ko," sigaw ulit ni Ada. "Hindi pa ako detective," napapailing niyang sabi. "Hindi pa ngayon, pero alam kong matutupad mo ang pangarap mo. Alam ko yan." At doon niya naramdaman na oo, tama si Ada, na kaya niya nga. Pagkatapos noon, hindi naging madali ang training. Sa unang linggo pa lang, muntik na siyang sumuko. Maganda na may advance siyang kaalaman sa paggamit ng firearms dahil sa kanyang ina't ama. Self-defense dahil sa taekwondo at martial arts na natutunan niya. Hinahasa na lang talaga niya ang investigation techniques niya. Sakit sa katawan, puyat, sugat, galos, mental exhaustion. Halo-halo na nga. May araw na uuwi siyang halos gumagapang. May araw na hindi niya na maramdaman ang mga binti niya. At sa bawat pagod na gabi, laging nandoon si Ada sa tawag o sa chat. "Kaya mo pa?" tanong nito. "Hindi ko alam." May lambing sa boses ng kanyang girlfriend. "Riano, alam kong kaya mo. Huwag kang papatalo. I love you." Napangiti siya kahit namimigat ang talukap ng mga mata. "Isang I love you mo lang, nawawala na lahat ng pagod ko. I love you to, prinsesa ko. Miss na kita. Nanghihina ako. Gusto na kitang yakapin at magpalambing. Aray!" Binato siya ng unan ng isa niyang kasamahan. Pigil ang tawa ng mga kasamahan niya sa barracks. Wala siyang pakialam doon. Puro mga pangbababae ang inaatupag ng mga ito kapag break time nila. Pero siya, isang babae lang ang aatupagin. Nang matapos ang training at maging full-fledged PNP officer na siya, halos hindi siya makapaniwala na suot na niya ang uniforme na matagal niyang pinangarap. Tumingin siya sa salamin at parang ibang tao ang nakikita niya. Mas matatag, mas tuwid ang tindig at mas seryoso ang mukha. At higit sa lahat, mas may direksyon. "Bagay na bagay?" sabi ni Ada habang naglalaro ang ngiti sa mga labi. "Totoo?" tanong niya, sabay hinalikan ito. Tango ni Ada. "Gwapo mo na dati pero ngayon parang hindi na kita boyfriend. Parang artista ka." "Artista agad?" natatawa niyang sabi. Lumapit si Ada at inayos ang kuwelyo ng uniforme niya. "Riano, proud na proud ako sa'yo." At halos malunod siya sa titig nito na puno ng pagmamahal. Gusto niya, gustong gusto kapag pinupuri siya ni Ada. Gusto niyang maging tama palagi sa paningin nito. Lumipas pa ang ilang taon sa dami ng assignments, kaso, operasyon, pagbabantay at paghahabol, mas lalo siyang nawili sa trabaho. Pero nang malagay siya sa CIDG, alam niyang mas malaki at mas delikado na ang mundo. "Bakit mo gustong lumipat?" tanong ng senior niya noon. "Tingin ko po mas kaya ko pong magbigay ng tulong sa mas malalaking kaso. Doon ako mas may skills sa pag-iimbestiga." Tumaas ang mga kilay nito. "Tingin mo lang? Kaya ko po," sagot ni Riano at puno ng kumpiyansa. At hindi siya nabigo. Doon niya naipakita ang determinasyon, talino at bilis ng instincts niya. Kaunting taon pa ay naging isa siya sa mga pinaka-kinikilalang bagsik at mabilis mag-isip. Hanggang sa isang araw, ipinatawag siya ng chief. "Montefalco." "Sir." Bahagya itong umiti. "Promotion! Isasama ka namin sa list of recommended detectives." Tumigil ang paghinga niya. "Detective ako?" Tumango ang chief. Parang doon palang nag-sink in na detective na siya. Sobra siyang nag-e-enjoy sa ginagawa niya na hindi niya namalayan. Habang nakatutok si Riano sa tungkulin, si Ada naman ay patuloy sa pag-aaral. Psychology ang kurso nito at kitang-kita niya kung gaano kahirap ang pinagdaraanan ng dalaga.
May araw na stress si Ada sa thesis. May araw na umiiyak ito sa cellphone dahil wala sa mga kaso ng mga ito sa practicum. May araw na wala itong tulog pero hindi kailanman bumitaw si Ada. At habang sinusundan niya ang paglalakbay nito, mas lalo niyang minahal ang dalaga. Isang hapon, habang sabay silang kumain sa karinderya na malapit sa campus, biglang nagsalita si Ada. "Riano, alam mo bang malapit na akong graduate?" Napangiti siya rito. "Alam ko, nagka-countdown ako." Pareho silang tumawa ni Ada. Hintay na sila doon, lalo na si Riano. Gusto na rin kasi niyang mag-propose ng kasal sa dalaga. Nang dumating ang araw ng graduation, parang siya pa ang mas kinakabahan. Nang makita niya ito na nakasuot ng toga, nakaayos ang buhok, halatang puyat pero masaya, parang huminto ang mundo. "Congratulations!" Bulong niya nang lumapit ito sa kanya. Inabot niya ang isang bouquet ng mga bulaklak. "Para sa pinakamagandang psychologist na kilala ko." "Hindi pa ako license," sagot naman ni Ada. "Ikaw pa ba?" sabi niya rito at humalik pa. "Papasa ka." Lumipas ang ilang buwan, nakuha ni Ada ang lisensya. Nakuha ni Riano ang full promotion. Maganda ang takbo ng trabaho niya sa CIDG. At si Ada naman ay nagbukas na ng sarili nitong maliit na klinik. Isang gabi, kasalukuyang naglalakad sina Riano at Ada sa paborito nilang lugar. Ang maliit na parke na madalas nilang puntahan noong high school pa lang sila. Doon sila madalas tumambay. Doon sila unang naghanap ng lakas sa isa't isa. At doon rin nagpasya si Riano na gawin ang isa sa pinakamahalagang hakbang ng buhay niya. Pero ngayong naroon na siya, bit-bit ang singsing sa bulsa, ramdam niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Mas malakas pa kaysa noong nag-training siya sa PNP. Mas malakas pa kaysa noong unang operasyon niya sa CIDG. Lumakad si Ada ng unti-unti, may hawak na mainit na coffee cup na binili ng mga ito kanina sa kabilang kanto. Tahimik mo. May problema ba?" Umiling si Riano pero halata sa tono niya ang kaba. Wala naman." "Wala?" Tinaas ni Ada ang kilay. Bakit parang may iniisip ka? Para kang, malayo ang tingin." Saka huminto ang girlfriend niya at tumingin sa kanya ng diretso. "Riano, may nangyari ba sa trabaho?" Yun na ba ang tamang timing? Hindi niya alam. Pero alam niyang hindi pa rin mawawala ang kaba kahit anong oras niya pang subukan. Huminga siya ng malalim. May sasabihin ako." Sumeryoso ang mukha ni Ada. "Ano yon?" Hindi agad sumagot si Riano. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ng dalaga. Mainit yon at para bang nagbigay yon ng lakas. Napatingin si Ada sa magkahawak nilang kamay. Saka sa mukha niya ulit. "Riano, kinakabahan ka," sabi nito ng mahina. "Bakit?" Talaga?" Pilit na biro niya. "Kita mo?" "Nakikita, naririnig, naaamoy at nararamdaman ko," sagot ni Ada sabay tawa ng mahina. "Sige na, sabihin mo na." Pero hindi niya masabi agad. Yun na siguro ang pinaka nakakakabang moment sa buong buhay niya. Sa lahat ng training, tests, mission, wala pang mas nakakayanig sa puso niya kaysa roon. "Alam mo," panimula ni Riano, "simula bata pa tayo, ikaw ng mundo ko. Alam ko naman na alam mo yon at nararamdaman mo." Napakagatlabi si Ada at marahang tumango. "Nung nasa ampunan pa tayo," patuloy niya, "hinahanap kita. Hinahanap bawat taon. Bawat maliit na bagay na nagpapaalala sa'yo, binibili ko. Tapos nang malaman kong inampun ka ng iba, feeling ko na wala ako." Yumuko si Ada habang nangingilid ang luha. "Anong meron? Bakit ang drama mo ngayon?" Mahinang tumawa si Riano. "Pero nang nagkita tayo ulit, kahit ang sungit-sungit mo, parang lahat ng nawala sa akin, biglang bumalik." Umiling si Ada, natatawa habang umiiyak. "Hindi ako masungit." "Grabe ka kaya." "Kasi nagtatampo ako noon." Singhal nito. "Alam ko," ngumiti si Riano. "At kahit nagtatampo ka, kahit hindi mo ako nakilala agad, mahal pa rin kita." Tumulo ang luha ni Ada.
Pero hindi pa siya tapos. Simula noon lahat ginawa ko. Lahat ng tinaha ko, ginawa ko kasi gusto kong maging lalaking karapat-dapat para sa'yo. Tumigil siya sandali, huminga ng malalim at tiningnan ng dalagang nasa harapan niya. Naging pulis ako, nagpakahirap ako. Pumasok ako sa CIDG. Ginawa ko lahat ng makakaya ko kasi gusto kong maging tao na may pangarap at narating sa buhay. Para sa sarili ko, oo. Pero pinaka para sa'yo. Riano, bulong ni Ada. Mahal na mahal kita. At doon, unti-unting nawala ang kaba sa dibdib niya. Kinuha niya ang maliit na kahon sa bulsa at kahit nanginginig ang mga kamay, dahan-dahan siyang lumuhod. Napasinghap si Ada. Para itong napako sa kinatatayuan. Para itong batang natulala matapos bigyan ng sorpresa. Ada, bulong ni Riano habang nakaluhod at nakataas ang singsing. Simula pagkabata, ikaw na ang una kong inisip kapag masaya ako. Kapag malungkot ako, kapag natatakot ako. Ikaw ang una kong iniisip sa tuwing may Pasko, sa tuwing may tagumpay ako sa buhay, sa tuwing pagod ako, at sa tuwing pakiramdam kong hindi ko na kaya. Huminga ng malalim si Riano. Wala akong ibang alam na future kundi future na kasama ka. Tumulo ang luha ni Ada ng tuluyan. Riano, huwag mo naman akong paiyakin. Sorry, mahina niyang sabi. Pero kailangan ko talagang sabihin. Hinawakan niya ang kamay ni Ada ng marahan at puno ng paggalang. Ada, my princess, my first love, my last love. Gusto mo ba akong maging asawa? Napapikit na umiyak si Ada habang hawak ang bibig. Tumango ito ng mabilis at walang alinlangan. Yes, halos sumigaw ito sa gitna ng parke. Oo naman Riano, magpapakasal ako sa'yo. Napahalakak si Riano sa tuwa at halos malaglag ang singsing sa sobrang kaba. Mabilis na inunat ni Ada ang kamay at isinuksok niya ang singsing sa daliri nito. Tumayo agad siya at hinila si Ada pataas. Niyakap niya ito ng sobrang higpit na parang ayaw na itong pakawalan. Riano, humihikbi si Ada. Mahal na mahal kita. Simula noon hanggang ngayon, hanggang bukas at hanggang sa tumanda tayo. Yumakap din siya ng mahigpit at idinikit ang mukha sa balikat nito. Sa gitna ng lamig ng gabi, sa ilalim ng mga ilaw ng parke, sa tunog ng fountain, nagsama ang tibok ng puso nila. Pero ang kagalakang yon, mukhang magiging malabo dahil sa isang misteryong darating sa kanilang mga buhay. Detective, ready na po lahat, sabi ng forensic analyst habang kinukuha ang atensyon niya. Tumayo si Riano at tinungo ang gitna. Pinilit manatiling profesional kahit nanlalamig ang mga kamay. Recap tayo, sabi niya. 3 magkahiwalay na kaso sa loob ng 2 linggo. Lahat ng dating pasyente ni Doktora Ada Reyes. Lahat pinatay gamit ang parehong pattern. Ipakita ulit. Pinindot ng analyst ang remote. Lumabas ang mga litrato ng crime scene. Hindi niya nagugustuhan na nandoon ang pangalan ng kanyang fiancé. Alam niyang wala itong ginawang masama, pero sa naging mga kasong yon, konektado palagi si Ada. Tiningnan ng team ang mga larawan sa crime scene. Lahat ng biktima ay nakapwesto sa therapy posture na ginagamit ni Ada sa advanced psychological technique. Relaxed ang mga kamay, bahagyang nakatagilid ang ulo, nakasandal sa dingding o anumang surface na parang safe space. Ang malala, sabi ng analyst, hindi to coincidental. Someone studied the method, inisa-isa. Lahat may notes na iniwan, sabad ng isa. Same handwriting, same ink, same phrasing. Nagpakita ang screen ng mga papel. May mga nakalagay doon na sulat kamay. Napalunok siya at ayaw mag-isip ng masama. Pero hawig talaga yon ng sulat ni Ada. Tumanggi kang gumaling, nasasayang ang therapy sa'yo, hayaan mo akong tapusin ang proseso mo. May nagsalita sa team. Lahat nakaugnay kay Doktora Ada Reyes na therapist nila. Siya ang possible main suspect. Umigting ang panganeriano. Motibo, paano mo isosupport ang claim na yan? Ni wala nga tayong nakitang fingerprints niya. Wala pa rin tayong nakita ng fingerprints ng totoong suspect. Natawa naman ito.
Masyado kang bias, Montefalco. Bakit? Hindi mo matanggap na baka fiancé mo ang may kagagawan sa lahat ng to? Nagulat ka ng kasong hinawakan mo may kinalaman sa syota mo. Sira ulo yatang doktora mo. May pagkasay ko. Kunwari anghel, demonyo pala. Hindi niya na napigilan. Halos tumalo na siya sa lamesa bago ito sinapak. Agad umawat ang mga kasamahan nila. Nasigawan sila ng kanilang chief. Pero wala siyang pakialam. Galit na siya sa assumptions ng mga ito. Maaaring si Ada ang tinuturo ng mga ebidensya. Pero kilala niya ang babaeng mahal niya. Hindi nito yun magagawa. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan tungkol sa fiancé ko. Wala. Bulalas ni Riano. Ngumisi naman ito. Clearly, bias ka kasi may connection sa'yo. Hindi mo matanggap. Montefalco? Hindi ka alis sa kaso para ma-make sure mo na hindi madidiin ang syota mo. Wala siyang kasalanan. Patutunayan ko at isasampal ko sa pagmumukha mo. Mariin niyang sabi. Gigil na gigil siyang umalis doon. Habang isinasalansan ng findings sa office, naglalakad si Riano paikot sa conference room. Paulit-ulit na pinagmamasdan ang 3 pictures. May pattern. Una, ang unang biktimang babae. Pinatay, ginamitan ng soft cloth sa leeg na parang comforting touch. Pero fatal ang naging damage. Pangalawa, ang lalaking nakaupo sa therapy posture, may hawak pang lumang journal galing sa sessions. Pangatlo, ang estudyante na nakahiga sa meditation position, may candles at stress ball pa. Alam ng suspect na yon ang therapy. Kilalang kilala ng suspect ang sistema ni Ada. Pakiramdam niya, dinidiin ang babaeng mahal niya sa mga krimeng hindi nito ginawa. Pero sino ang may motibong gumawa? Wala namang kaaway si Ada. Kinahaponan, bumisita siya kay Ada. Naabutan niya itong umiiyak, kaya agad niyang niyakap. Mahal, gumagawa ko ng paraan. Alam kong malinis ang pangalan mo. Saad niya pa rito. Mas lalong naiyak si Ada. Wala akong ginawang masama. Nakikooperate ako. Sinagot ko ng maayos ang mga tanong nila. Yung mga alibay na sinabi ko, totoo yun. Pero bakit parang pinaparamdam nila sa akin na ako yung main suspect? Hindi ko kayang manakit ng ibang tao. Hindi ko nga kayang pumatay ng ipis. Yung mga pasyente ko, gusto kong gumaling silang lahat. Kaya bakit ko naman yun gagawin sa kanila? Hinaplos niya ang buhok nito. Tahan na. Alam kong wala kang kasalanan. Ipaglalaban kita. Mag-ahanap ako ng mga ebidensya. Magtiwala ka sa akin. Hindi ka madidiin sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Sa mga sumunod na linggo, parang lumiliit ang mundo ni Riano. Habang lumalalim ang investigasyon, lalo ring dumadami ang ebidensyang tila tumuturo kay Ada. At habang lumalakas ang bulungan sa office tungkol sa kanya, panay naman ang pagtutol ni Riano. Montefalco, may bago na naman. Tawag ng forensic officer habang hawak ang brown envelope. Napalunok si Riano bago lumapit. Another victim? Tumango ang officer. Same pattern, same signature, same method. Napailing siya. Hindi na siya natutuwa sa mga nangyayari. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi na yun makakabuti para kay Ada. Bawat pag-imbita sa fiancé niya sa presinto, kitang-kita niya rin ang stress nito. Nabawasan na ang timbang at halos hindi na makakain. Pagdating niya sa hallway, sinalubong siya ni Inspector Molina. Inspector Montefalco, seryosong wika nito. Hindi mo pwedeng baliwalain ang ebidensyang nakalap ng team. Umirap si Riano at nag-iwas ng tingin. Ano bang gusto mong gawin ko? I-frame up ang sarili kong fiancé. Itataya ko ang pangalan ko. Hindi siyang gumawa. Kilala ko si Ada. Hindi niya kayang gawin to. Itong mga karumal-dumal na krimeng ito. Hindi pa naman final na siya. Sagot ni Molina. Pero ikaw ang pinaka-apektado rito. Bias ka, Montefalco. Delikado ang bias sa investigasyon. Naninikip ang dibdib ni Riano. Delikado rin ang paniniwalang kaya niyang manakit ng tao. Hindi niyo kilala si Ada. Hindi ko kilala. Tugon ni Molina. Kaya mas objective ako kaysa sayo. Hindi niya na napigilang sumabog. Objective? Kung objective ka, bakit mas madali sa inyo na isiping siyang may kasalanan? Dahil babae? Dahil psychologist? Dahil may access sa trauma ng mga pasyente niya? Riano, umigting ang panga niya.
Hindi siyang gumawa nun. Hindi siya guilty sa pagkamatay ng mga yon. Napailing si Molina. Hindi kita kalaban. Pero tandaan mo, kung tama ka, mabuti. Pero kung mali ka, ikaw ang unang babagsak. Hindi tayo pwedeng magkamali dito. Take a break, kausapin mo ang fiancé mo, pero huwag mong hayaang lamunin ka ng pagdepensa sa kanya. Alamin mo kung anong totoo dahil alagad ka pa rin ng batas. Umalis na si Molina. Naiwan si Riano sa hallway. Nakatayo na parang batang nakagawa ng mali. Kinagabihan, dumaan na muna siya sa bahay ni Ada. Gusto niya na lang itong kausapin, yakapin at huwag ng pakawalan. Alam niyang sobrang bigat na ng nararamdaman nito. Nagpapahinga na po siya? Mahinang tanong ni Riano sa nanay ni Ada. Sige po, wag niyo na lang pong gisingin. Mabuti po at nakapagpahinga siya. Ilang araw na po kasi siyang na-stress. Kaya para mawala ang stress niya, dumiretso na lang siya sa bar sa baba ng kondo niya. Iinom na lang siya ng kaunti. Habang umiinom, biglang tumabi sa kanya si Alessandra. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. May problema kayong dalawa ni Ada? Naghiwalay na kayo? Kumunot ang noo niya. Aha, bakit naman kami maghihiwalay? Nagkibit balikat si Alessandra. Wala lang. Naisip ko lang siya ang dinidiin sa pagkamatay ng mga naging pasyente niya, 'di ba? Hindi na siya nagsalita. Ayaw niyang isipin pa yon. Mas lalo lang siyang nai-stress. Maya-maya ay hinaplos ni Alessandra ang balikat niya. Lasing ka na ba? Hiwalayan mo na lang siya. Hindi siya makabubuti sa'yo. Bait-baitan lang naman niyang si Ada. Bahagya siyang lumayo dito. Anong sinasabi mo? Hindi kayo bagay. Iwan mo na siya. Sure ako na mabibilanggo na siya kapag napatunayan na siya ang gumawa nun. Mga bata pa lang tayo, alam kong may pagkabaliw na siya. Mas lumapit pa si Alessandra at akma siyang hahalikan. Pero tinulak ito ni Riano. Anong ginagawa mo? Bakit mo ko hahalikan? Riano, napailing siya. Kung totoo man na si Ada ang gumawa nun, sasamahan ko na lang siya sa bilangguan. Wala akong pakialam kahit masamang tao siya. Huwag kang magsalita ng ganyan tungkol sa fiancé ko. Wala kang karapatan. Tinalikuran niya si Alessandra. Isa sa matalik nilang kaibigan ni Ada si Alessandra. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit ito ganoon. Gayunpaman, kinabukasan, hindi niya na ito masyadong inisip. Kahit na naalis na siya sa kaso, nag-iimbestiga pa rin siya. Bumabalik siya sa mga pinangyarihan ng krimen. Nagtatanong-tanong siya sa posibleng makuhanan niya ng lead. Habang naglalakad, nakatanggap siya ng text mula kay Ada. Mahal, sorry, bumisita ka pala kahapon. Sana ginising mo ako. Miss na kita. Daan ka mamaya sa bahay ha? Siya nga pala, pupunta ako sa bahay ni Alessandra. Inaaya niya kasi akong mag-girl banding daw kami. Pumayag na ako para medyo mawala ang stress ko. Bahagya siyang natigilan. Naalala niya ang muntik ng paghalik sa kanya ni Alessandra. Pero hinayaan niya na lang. Baka naman kalimutan na nito yon at talagang concern lang sa fiancé niya. Pero mukhang nagkamali yata siya. Ano ba anak? Huwag ka nang pumunta. Bulalas ng isang ginang na pinipigilan ng teenager na babae nitong anak. Umiling ang estudyante. Ayoko na mama. Hindi na kaya ng konsensya ko. Kumunot ang noo niya nang makita ang mga ito. Nang makalapit, nakita niya ang high school student na umiiyak. Anong problema? Nanginginig ang mga labi nito. Sir, may nakita po ako ng gabing yon. Alam ko po ang mukha niya. Nakita ko po siya. Ang pumatay po kay Janelle na classmate ko. Babae po siya na nakapula. Navideohan ko po siya noon. Hindi niya po alam na nasa bahay po ako ni Janelle ng araw na yon at nagtatago sa cabinet niya. Pinakita nito ang cellphone. Habang pinapanood, unti-unti niyang inaaninag kung sino ba talaga ang gumawa ng lahat ng yon. Nanlaki ang kanyang mga mata at parang binuhusan ng malamig na tubig. Hawakan mo to. Babalik ako. Naintindihan mo ba? Babalik ako at kakausapin kita. Salamat. Kailangan ko lang magmadali. May nanganganib na sa kanya. Tumango agad ang dalagita. Agad na siyang tumakbo sa kanyang sasakyan. Sobrang nagmamadali na si Riano sa pagmamaneho.
Kailangan niya ng makarating bago pa mahuli ang lahat. Nang makarating sa bahay, agad na niyang inakyat ang gate. Tahimik at mabilis ang bawat galaw niya, hanggang sa marahan siyang kumatok. Walang sumagot doon kaya sinipa niya ng paulit-ulit ang pinto. Nang makapasok, nakita niya sina Alessandra at Ada. Riano? Gulat na tanong ni Ada. Nakakagulat ka. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo sinira ang pinto? Hinila niya agad si Ada sa likod niya at itinutok ang baril kay Alessandra. Anong balak mong gawin kay Ada? Hindi tumingin sa kanya si Alessandra at nagawa pang tapusin ang iniinom na juice bago humarap sa kanya. Ha? Nagchichikahan lang naman kami. Hinawakan ni Ada ang braso niya. Riano, ano bang ginagawa mo? Bakit mo tinututukan ng baril si Alessandra? Napasigaw na lang si Ada nang biglang naglabas ng baril si Alessandra at nagpaputok sa direksyon ng kanyang fiancé. Mabilis na nilagay ni Riano sa likod niya si Ada. Malakas na tumawa si Alessandra. Alam mo, no? Alam mo, Riano, ang galing mo talaga, detective. Hindi kumibo si Riano. Tumayo lang siya ng tuwid at mahigpit ang hawak sa kanyang armas. Sumuko ka ng maayos. Tumigil ka? Malakas na umiyak si Alessandra. Lagi mo kung ginaganyan. Laging pigil, laging marahan, laging may awa. Pero hindi mo kailanman nakita ako, Riano. Hindi naman ako si Ada, di ba? Mapait ang ngiti nito. Si Ada. Si Ada lagi. Puro ka na lang Ada. Kahit dati pa. Kahit mga bata pa tayo. Nakita kong tinitingnan mo siya. Naalala mo ba? Lagi mo siyang hinahanap. Ako, lagi lang akong nasa tabi mo pero hindi mo ko magawang pansinin. Humakbang ito papalapit. Siya ang nakakuha ng pamilya na dapat ay para sa akin. Napalunok si Riano at pasimpleng inabot kay Ada ang cellphone. Sabay bulong ng, record mo. Bumaling siyang muli kay Alessandra. Alex, hindi kasalanan ni Ada. Nanlilisik ang mga mata nito. Kasalanan niya. Siyang dahilan kaya ako nalak sa banyo ng araw na yon. Dahil nagtatago-taguan kami. Siyang dahilan bakit hindi ako nakita ng mga umampon. Siyang dahilan bakit ako kinuha ng pamilyang gumawa nun sa akin. Alam mo bang hindi yun aksidente, Riano? Hindi aksidente ang pagkamatay ng amang umampon sa akin. Nilason ko siya. Ang galing ko, diba? 13 years old lang ako noon. Pero nilason ko nang walang hiyang bumaboy sa akin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Riano ang sakit para rito. Pero hindi sapat para kalimutan ang mga ginawa nito. Tumawa ng mapait si Alessandra. Tapos pagbalik ko dito, siya pa rin ang pinoprotektahan mo. Si Ada pa rin ang mahal mo. Si Ada pa rin ang nais mong pakasalan. Si Ada pa rin ang pinakamagaling. Ano bang meron sa Ada na wala ako? Ako ang mas matagal mong kasama. Ako ang lagi mong nilalapitan. Bakit siya, Riano? Bakit hindi ako? Bago pa ito muling makakilos, mabilis na kumilos si Riano. Isang hakbang, isang pag-ikot ng pulso at nahulog ang armas nito sa lapag. Napasigaw si Alessandra pero bago nito mahabol ang baril, hawak na ni Riano ang pulso nito at idiniin sa dingding. Mabilis niyang hinugot ang posas. Pagbabayaran mo ang mga ginawa mo. Malakas na lang na humikbi si Alessandra. Nagkatinginan sila ni Ada. Labis na ang mga luha nito at hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Ganon din naman si Riano, pero nakahinga siya ng maluwag dahil hindi talaga si Ada ang masamang tao. Simula ng araw na yon, sinimula ng investigasyon kay Alessandra. Sa dami ng mga matitibay na ebidensya, naging mabilis ang proseso ng kaso. Halos hindi na rin naman lumaban ang dalaga. Inamin na rin ito harap-harapan sa korte ang mga ginawa sa mga naging biktima. Akala ni Riano pagbabayaran ni Alessandra sa bilangguan yon. Pero makalipas lang ang isang linggo, natagpuan ng patay ang dalaga roon. Binawi na lang nito basta ang sariling buhay. Bakit kailangan humantong sa ganito? Umiiyak na sabi ni Ada. Naging mabuti ko siyang kaibigan. Pero bakit ganito ang ginawa niya sa buhay niya? Niyakap na lang niya si Ada.
Yun din ang tanong niya sa sarili. Mahalaga sa kanila si Alessandra. Kasama na nila ito simula bata pa lamang. Kaya hindi niya matanggap na dahil sa inggit at galit, nakuha nitong maging masamang tao. Sa dami ng mga nangyari, mas pinili pa rin nila ni Ada na magpakasal na. Civil wedding lang yon. Isusunod na lang nila ang sa church wedding kapag nakaahon na sila mula sa lahat. Panatag na ba ang kalooban mo? Mahina niyang tanong habang naglalakad sila sa dalampasigan. Marahang tumango si Ada. Oo, nakakalungkot man ang mga nangyari pero mahal kita at mananatili akong piliin ka kahit anong hamon pang ibigay sa atin. Hinalikan niya ito sa sentido. Marami na silang pinagdaanan. Gayunpaman, nalampasan nila yon ng magkasama. At hangad niyang bigyan na sila palagi ng Diyos ng kapanatagan sa kanilang mga puso. Pinapaalala sa atin ng kwentong ito na walang maidudulot sa ating maganda ang inggit at galit. Kaya ang mga bagay na nangyari sa atin noon, matutunan sana nating tanggapin na naging bahagi ng ating pagkatao at matuto na lang doon. Na kung hindi maging patas ang mundo, matuto pa rin tayong maghanap ng hustisya sa patas na paraan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.